kayo. Alam po namin, this Sunday, Lord God, ay pagpapala. Tungkol sa iyo at binigay mo sa mga ulitan. Upang kami ay patuloy, Lord God, na maranasan po namin yung grace, mercy, and love ng Panginoon. Maraming salamat din po. Tuloy na pangunahang magawa po ito. Hindi sinabi mga puso, katawarin po natin ang mga kasalanan. We know, Lord God, na naman pong gagawin ng kaaway, hindi magtatagumpay sa kasalanan. Ngayon pa lamang, I declare blessings, I declare peace, I declare joy, I declare, Panginoon Diyos, comfort. I pray, Panginoon Diyos, for the topic na pag-aaralan po namin mas pang magpatibay at magpalatag ng aming pananampalataya. We go to Lord God in this service, sa aming pong pagpuri, pagpapasalamat sa iyo, kailangan ng tayo mo, pagbibigay, Panginoon Diyos, ikaw pong siyang maging sentro ng lahat ng aming gagawin. At gagawin po namin po ito na meron pong pagmamahal sa iyo. Maraming salamat kayo po kami, Lord God, at kayo pa lamang, kaya panalangin po namin ang Hello Day, Manila, anniversary, Lord God, at na sa preparasyon po na mamayang alas 2, we pray, patuloy din po namin maranasan katapatan at kabutihan mo sa aming kalasinan. Salamat po muli. Amen. Salamat po ito. Ayan, sige po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa, sa ating pong mga team online, at sa lahat po ng nakakarinig ng aking tinig. Patuloy po namin kayong iniimbitahan sa ating pong gawain. Ngayong umaga pong ito, simulan po natin ang ating araw at tapusin po natin ang buwan po na ito na may pagpapasalamat, pagsamba sa ating pong Panginoon sapagkat siya ay tapat, siya ay mabuti at karapat-dapat sa ating pong pagpuri. At inanayahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay umawit ng papuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Ang dalangin po namin, Lord God, patuloy, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay amin pong maranasan, Lord God. Kulang ang salitang salamat upang larawan, Lord God, kung gaano kakabuti sa amin pong mga buhay. At kung meron po kaming mahabang buhay, Panginoong Diyos, patuloy lamang po namin itong ibibigay, ilalagak sa iyo, Lord God. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon ang sa'kin, nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hanggan. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang hanggan. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, nagtatanging kayaman ko, ikaw ay sagahin. Wagas na kasing kay iyong lingid.
pag-along, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatawid kayanan mo, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsinta iyong bigin, kalapit ang awitin. Gaya ng langit na hindi nagpapagat. Sa pag-along, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatawid kayanan mo, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsinta iyong bigin, kalapit ang awitin. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God, sa umaga pong ito at sa buong isang linggo, Lord God, na kami, Panginoong Diyos, ay iyong sinamahan. Kami, Lord God, ay iyong iningatan at patuloy na ipinaranas mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Pagamat minsan, Lord God, kami, Panginoong Diyos, ay pinanghihina dahil sa mga pagsubok na amin pong kinakaharap. Pero salamat, Lord God, for sustaining us with your strength, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang nagiging kalakasan, ikaw ang nagiging pag-asa ng bawat isa. At nagpapasalamat po kami, Lord God, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga provision, Panginoon, na patuloy mo ibinibigay sa iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami, Lord God, dahil hindi mo po kami pinagkulang, Panginoong Diyos. At salamat din, Lord God, sa patuloy na kagalingan, Lord God, sa kabila ng aming po mga sakit at karamdaman. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihan at ikaw ang mapaghimalang Diyos, Panginoon, na siyang gumagamot, Lord God, ng aming po mga karamdaman. Maraming salamat din, Lord God, sa patuloy na pagsama sa kabila ng mga pagsubok na aming pong pinagdaraanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang aming matibay na sandalan, ikaw ang aming matibay na muog, Panginoong Diyos, ikaw ang aming pong sandigan, Lord God, at ang kaibigan po namin na maaasahan, Lord God, sa anumang sitwasyon, Panginoon, at anumang aming pong pinagdaraanan, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ipinapaalala mo po sa amin kung gaano, Lord God, ikaw, Panginoon, ay hindi sumisira sa iyong mga pangako, na ikaw, Panginoong Diyos, ay tapat, Lord God, sa iyong mga salita. At kung nangako ka, Panginoon, na kami ay hindi mo iiwanan, hindi mo po kami, Lord God, pababayaan. Maraming salamat, Lord God. Sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy lamang po kami, Lord God, na nagpapakumbaba sa iyong harapan. At kami, Lord God, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala na amin pong naisip, nasabi, nagawa na hindi kadugot-dugot sa iyong harapan. Patuloy, Lord God, na kami, Panginoong Diyos, ay iyong patawarin. Patuloy, Lord God, na kami ay iyong linisin. At ang aming pong mga buhay at ang aming pong mga puso ay iyong baguhin. Maraming salamat, Lord God. Katulad po ng aming pong inawit, Lord God, kung meron po kaming 1,000 buhay sa mundong ito, Panginoon, ang tanging gagawin po namin, Lord God, ay patuloy na magmamahal sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon, sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. At ang aming po mga buhay ay iaalay lamang po namin para sa iyo. Maraming salamat, Lord God. Naniniwala po kami na sa araw po na ito at sa oras po na ito, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God, ay dadaloy sa aming pong kalagitnaan.
ang iyong pagsama, Panginoong Diyos, ay amin pong mararanasan. At ang iyong kaluwalhatian, Lord God, ay patuloy na lulukob sa amin pong kalagitnaan, sa amin pong mga puso, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sakupit kami ng pag-ibig mo, Panginoon, nang sa gayon ang pag-ibig na ito, Lord God, ay patuloy na maibahagi po namin sa iba. Maraming salamat, Lord God. Naniniwala po kami, Lord God, na kami, Panginoong Diyos, ay matagumpay na dahil Ikaw ang Diyos na amin pong pinagkakatiwalaan. Maraming salamat, Lord God, sa oras po na ito at sa araw po na ito, Lord God. Patuloy lamang po kami na aawit, Lord God. Hindi kami mangangamba, Panginoon, sapagkat Ikaw ay lagi po namin kasama. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang aming pong papuri, ang aming pong pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na malakas na Amen. Ngayon palakpakan po natin ang ating pong Panginoon na sa umaga po ito, tayo po ay patuloy na umawit, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig ay sapat at higit sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord God, sa umaga po ito, Panginoon, patuloy lamang po kami na aawit at magpupuri sa iyo. Hallelujah. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging naanay, matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapitigil
salamat, Lord God, dahil Ikaw ay sapat na at higit pa sa aming po mga buhay, Lord God, at hindi po namin kailangan mangamba sa mga pagsubok at mga problema na aming po kinakaharap, sapagkat alam po namin, Lord God, na Ikaw ay lagi po namin pong kasama at hindi mo po kami, Panginoong, pababayaan. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating pong Panginoong Diyos. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Palapakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na kasama ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil walang katulad mo, walang kagaya mo, Panginoon. Ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Ikaw ang buhay, daan at tulay. Sino ang gaya mo? Gantimpala lubhang napiyan. Sino ang gaya mo? Ikaw ang buhay, daan at tulay. Sino ang gaya mo? Gantimpala lubhang napiyan. Sino ang gaya mo? Higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw. Tugon at kasubukan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa-iyo ay kasabutan. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo?
kapangyarihan sa amin po mga buhay. At dalangin po namin, Lord God, patuloy, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang magparanas ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon at kasagutan. Ikaw lang sa buhay ko, ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko, ang tugon. Higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw. Tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo. Higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw. Tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Oh, kasagutan. Panginoong Diyos, hindi makahahadlang ang mga pagsubok na amin pong pinagdaraanan. Ang mga kinakaharap po namin sa kasalukuyan upang kami, Lord God, ay tumigil sa aming pong pagpupuri at pagsamba. Maraming salamat, Lord God, for giving us always the privilege to serve you, to worship you, Panginoong Diyos, at maranasan po namin, Lord God, araw-araw sa aming pong mga buhay kung gaano mo po kami minamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil kulang ang mga salitang salamat, kulang ang mga tula na aming pong magagawa, Panginoon, upang ilarawan kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila, at kung gaano ka, Panginoon, makapangyarihan at kamangha-mangha. Maraming salamat, Lord God. Sa ilawan po namin ibinibigay ang aming pong papuri, ang pinakamainam na pagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kaya bago tayo lahat ay magsufo, let's shout, Jesus reigns in 3, 2, 1. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon at batiin po natin ng mapagpalang umaga at isang magandang umaga ang bawat isa.
the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name. And now your joy is my praise. Yan, maraming po isang mapagpala at magandang umaga sa bawat isa. Ayan, kamusta po ang lahat? Kamusta po kayo? Nawa po ay okay lang. Madalas po natin sinasabi na okay lang, pero deep inside, di ba? Meron tayong mga pinagdaraanan po sa ating pong personal. Pero gaano man po kahirap, gaano man po yung mga kalalayong pinagdaraanan po natin ngayon, but God is so good sa ating pong mga buhay. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay mabuti? Amen. Kaya pagpasensya nyo na rin po yung ating pong sound system. Naglolo ko po siya ngayon. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong gawain. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong mga anunsyo or announcement. And by the way, ngayong linggo po ito ay last Sunday for this month of June. At ngayong araw din po na ito ay pinagdiwang po ng ating pong main church sa LOJ Manila ang kanila pong 19th anniversary. Yan, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon dahil sa 19 na taon na tayo po ay sinasamahan ng ating pong main church sa Manila, ng ating pong mga head pastor doon, church leaders, members. Nakita naman po natin yung growth and nakapagtanim po ng mga daughter churches katulad po ng simbahan po na yan. Natin po ngayon dito sa Valenzuela ay bunga po ng syempre ng pag-ibig at katapatan ng Lord sa love of Jesus. At mamaya po sa bawat isa na makikijoin na para po pumunta doon sa Manila, aalis po dito mamaya ng 1:00 p.m. Kaya sama-sama po tayo na pumunta po doon at makipagdiwang sa kanila pong selebrasyon. At syempre, announcement din po sa ating pong mga gawain. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong morning devotion. Every day po yan, 7:00 a.m. onwards, and every Wednesday po ang ating pong midweek night, 7:00 p.m. to 8:00 p.m. And syempre, every Sunday po ang ating pong Sunday worship celebration, 10:00 a.m. to 12 noon. Or 12 p.m. Ayan. Ayan po yung ating pong mga announcement at antabayanan po natin yung ating pong mga iba pang anunsyo sa mga susunod po na linggo. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Ang tanong, tayo po ba ay ready na at excited na magkaloob sa ating Panginoon? Kung tayo po ay handa na, ayan, ihulog po natin yan sa ating pong tithes and offering basket. Tayo mo lang ito. Ayan. Yan, sige po, tinatawagan po natin si Sir Julie para ipanalangin ng ating pong tithes and offering. I-extend po natin yung ating kamay sa ating offering. Yes, Lord God, salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkalob niyo sa amin, Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na lahat po nagbigay ng kaloob sa iyo, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain ng siksik, liglig, at walang sukat kalagyanan, Panginoon, ng pagpapala na ipagkaloob mo po sa kanila, Lord God. Ganon din, Panginoon, sa hindi nakapagbigay, pagpalain mo pa rin po, Lord God, upang sa susunod na pagbibigay, makapagbigay po sila, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa offering na ito ay magamit lamang po namin sa iyong kaharian, sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayon po tayo po ay dadako na sa ating pong Word of God. Ayan. At ang ating pong team na pinag-uusapan po
last week and sa mga susunod po na linggo is all about harvest time. Ayan, may season ng pagtatanim at syempre may season din ng pagbubunot ng mga tanim. O ito na yung pag-aani po ng bawat isa. At kung nakaraan ay pinag-aralan po natin is all about harvesting souls. O tayo po, kung taglataling tayo ng salita ng ating Panginoon, yan, syempre ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao ay yung iaanihin po natin. At ngayon po, tingnan po natin kung ano po yung mensahe at mga bagong pag-aaralan po natin sa umaga pong ito at tinatawagan po natin ang ating pamumuting pastor. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Pastor Enrico Tulio. Parang matamlay po yung palakpak po ninyo. Dali yung palakpak po tayo para kay Lord. Pang barangay kagawad lang po yung palakpak po ninyo. Pang kay Lord po. Pang kay Jesus. No, masarap pong pumalakpak para sa Panginoon. Ayan po. No? At sa oras na ito, meron po tayong bisita na sa likod po. And his name is Jaynard. No? Sabi nga po natin, welcome Jaynard. He is from Zamboanga. At sila po ay Christian family. Tama po ba? And siya po ay tiga Caloocan dati, nalipat po rito sa kapitbahay po natin. At nakausap ka ata si Christian na may simbahan tayo. Tama ba? Nagkausap kayo? Nakita lang kayo, tapos naghahanap ka lang ng church. And maraming salamat. Si Lord po ang nagbibigay ng malapit na simbahan para po sa kanyang mga anak. Amen po. And nagpapasalamat po tayo dahil nakikita po natin na ginagabayan tayo palagi ng ating pong Panginoon. Sino po sa atin naniniwala ka na kasama mo ang Diyos? Can you shout amen? Talaga ba? Baka mamaya meron tayong mga tanong, ha? At mamaya po, no, next slide nga, no. Batiin lang po natin yung LOJ Manila ng happy 19th anniversary. Sabihin nga po natin, happy 19th anniversary LOJ Manila. 1, 2, 3, go! Happy 19th anniversary LOJ Manila. Palakpakan po natin ng Lord. Ang tanong, sino po sasama mamaya na alas 2? Can you shout amen? Yan lang. Ayaw mag-amen ng iba. Kakala ko ba excited tayo biglang. No? Kung sino po yung available po at talaga, once a year lang po ito, ha. Konting sakripisyo lang, no? Konting sakripisyo lang para po sa Panginoon. Okay? May mga nag-commit sa atin po. Sa either 6 o hanggang 8 tayo. Kung may madadagdagan pa, yung mga bagong schedule, pwede po makakapunta po sila. Okay? And tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, handa ka na ba? Kung handa na tayo, pray lang tayo saglit. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I pray na patuloy po, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang mangusap sa puso po namin. Itong topic po na ito, alam po namin na magpapalakas po ito sa amin. At patuloy namin panghahawakan yung mensahe na aming pong mapapakinggan po ngayon. Lord, bago po namin ganapin ang 19th anniversary ng LOJ Manila, we would like to ask, Lord God, your wisdom, your encouragement, your enlightenment sa puso po namin. Na ikaw ay mayroong magandang plano sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, hindi aksidente ang mga bagay po na ito, kung bakit kami nasa church, kung bakit kami nakakilala sa iyo, at kung bakit kami naglilingkod sa iyo. Lord, ito po ay tinakda mo para sa bawat sa puso amin. And this is the best thing that we do sa buhay po namin. Maraming salamat po. Mangusap ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating the unexpected blessings. Sabihin nga po natin, the unexpected blessings. Ito po yung istorya po ni Peter at ng mga alagad, mga mangingisda na na-encounter po nila si Jesus. At dahil na-encounter nila si Jesus, meron pong unexpected blessings na hindi naman ay naasahan, pero ibinigay ng Diyos. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Basahin po natin 1 to 3, go. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksika ng mga napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa mga ito na pag-aari ni Simon. Si Peter po yan, si Pedro. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Next.
Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Amen po! Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ang mga isda ang iyong uhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Yan po ang maiksing kwento. At ang ating pong objectives, meron pong tatlo po rito. Number 1 po is to know how generous God is. Naniniwala po ba kayo na generous si God? Amen. Parang hindi naman talaga. Mag-amen po kayo. Pag nag-agree po kayo, naniniwala. Amen! No? Naniniwala po ba tayo na generous si Lord? Amen! Ang tanong, generous po ba tayo? Mamaya na yan. Letter B, to know how blessed and highly favored are we? Or we are. No? Na tayo po ay sobrang blessed and highly favored. Sabi nga, charito. Ibig sabihin noon, tayo po ay punong-puno ng grasya sa buhay po natin. Pero kapag nandiyan ay mga problema, nakalimutan natin to. Tama ba? And then pangatlo, to experience once more or once again the unexpected blessings from above. No, maranasan at maaasahan natin yung hindi inaasahang pagpapala ibibigay sa iyo sa mga oras na ito ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala ka ba? Talagang mahina. Okay. Sino po sa atin nakakatanggap ng unexpected blessing po? Can you shout amen? Amen. Kala ko mahina pa rin eh. No, yung unexpected financial blessings, hindi mo inaasahan na may magpapadala sa iyo sa abroad na kamag-anak mo, na dating hingi ka ng hingi, pero hindi ka binibigyan. Nung tumigil ka na, doon ko binigyan. Unexpected, di po ba? O, meron po tayo unexpected material blessings. Nasira yung cellphone mo. And then sabi mo, hindi mo na ako bibili, wala akong budget. Bigla na lang, meron sa yung nag-bless ng iPhone. No? O ng tablet, ng iPad. Nasasabihin sa'yo na yan. Amen po. Itong tablet po na ito, iPad po na ito po ay Apple. Napakita ko po sa inyo. No? Ito po ay hindi ko po binili. Unang-una, wala po akong pambili. Pero may nag-bless po sa atin. Unexpected po ito. And praise God. Si Lord po ang nagbigay po nito. And then unexpected promotion in your work. Sino po sa atin, nagtatrabaho ka, bigla ka na promote? Yung di mo inaasahan, promoted ka na, yung sahod mo, simula ngayon, dati 800 ka ngayon, 810 ka na. Hindi mo lang ngayon, 1,000 ka na. Matutuwa ka hindi. Unexpected. Di po ba? O meron ka unexpected business outcome. Na ina-expect mo, ngayong week na ito, parang lugi yung negosyo namin, yung tinda namin, yung benta namin. Pero pag tingin mo, yung tinotal ninyo, grabe. Almost 50% yung kinita natin. Wow, sabihin nga natin, wow. Sa mga nagne-negosyo po dyan, naranasan niyo po yan. And then, meron tayong unexpected blessing na makapag-travel abroad. Sino po sa atin nakapunta na po sa ibang bansa? Pastor, ibang barangay nga, di pa ako nakapunta. Ibang bansa pa kaya. Di ba? Ako po, hindi pa rin po nakakapunta. Pero gusto ko makapunta po sa ibang bansa. At ang gusto kong unang puntahan ay bansang Iran. Bansang Israel. No, Israel po. Israel. Parehas lang na ay. Israel. No, yung kung saan po si Jesus ay nabuhay at yung piniling bayan ng Panginoong Diyos. No?
At one day, mangyari po sa atin yan. Pero unexpected blessings, dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, nakapunta po ako ng Boracay, nakapunta po ako ng Samar, ng Legazpi, no? Ng Baler, Tugigaraw, Mountain Province, ayan, napupuntahan po natin. Na dati, pangarap lang muna, ng Baguio. Sabi ko, Lord, kailan pa ako makapunta ng Baguio? Diba? Hintay ka lang. Ito po, binigyan tayo ng pagkakataon na makapunta sa Baguio. At marami na tayo napuntahan dahil kay Lord, wala pong bayad. Palakpakan natin ang Lord. Blessing lang po galing sa Panginoon. And meron tayong unexpected blessing na yung anak mo, pamangkin mo, yung kapitbahay po natin na nakapasa sa board exam. Di po ba? Meron pa nga sa atin nag-board exam, hindi ako papasa dito. Alam ko na ang dami kong mali. Magugulat na lang siya, pasado pa rin. Di ba? Bagamat pasang awa, ang importante, pasado. Sabi mo nga sa katabi mo, pasado. Pasado. Yan. And ito po, last, unexpected partner in life. Hindi mo namin na-expect na asawa mo ngayon yung asawa mo eh. Tama ba? Hello? Nagkatrabaho lang kayo, mag-asama kasi trabaho, sa palengke, di ba? O kaya naman sa company ng Pompak. Alam niyo po sa Pompak, marami pong mga dating magkatrabaho lang, pero ngayon, magka-partner na rin sa buhay. Sabihin nga natin, wow, sana all, no? Sana all. Yung mga single po dyan, huwag kayong mag-alala. Malapit na dumating si Lord. No? Bago dumating si Lord, magkakaroon kayo ng kapartner. Unexpected. Huwag nating asahan. No, huwag nyo hanapin yung kapartner ninyo. Husayang darating at ibibigay ng Panginoong Diyos. Hindi pa po sa atin, Pastor, hanggang kailan? Hindi ko po alam. And then, unexpected blessing ko talaga. Meron tayong mga hinihiling. Meron tayong mga hinihiling, ngunit hindi pa din natin o hindi pa natin na ipagkakaloob ang blessing po na ito. May mga bagay na hindi natin ipinagdarasal, pero ibinibigay pa din sa ating po na may kapal. Tama po ba? Meron tayong pinagpipray eh. Walang dumarating. Tama? Pero hindi mo naman pinagpray, no? Hindi mo hinangad, pero ibinigay ni God. Tama? No? Sasabihin mo na lang, Lord, ang galing mo. Wala kang sakit, no? Ang galing mo, Lord. Mahusay ka. Pero kapag dumarating na may mga pagsubok, nagtatanong at nagtataka na naman tayo sa Panginoong Diyos. And in our series called It's Harvest Time, it is a season where we will experience abundance. Amen? Blessings, breakthroughs, increase, favors. For short, isang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala sa bawat isa sa ating pamilya, maging sa ating pong iglesia. Palakpakan natin ang Lord. At sabi nga, may pagpapala tayong natatanggap dahil sa ating pagsusumikap. Tama po ba? Masipag ka, matyaga ka, talaga pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Katulad yung asawa ko po, yung sa kanyang pagsusumikap sa trabaho, nakakakuta ho siya. And unexpected blessings, nakakuta na naman po siya. Palakpakan si Lord. Dapat hindi na eh. Sabi niya, malapit na yung yung katapusan eh. Lord, katapusan ko na yung dato. Wala pa rin akong kota ah. Pero, nag-pray ho siya. Siguro, nag-pray siya na, Lord, ikaw na bahala. Nung nag-pray siya noon, kailangan niya 2 million ba? 1.5? Kailangan mong habulin. 3M. Ang kanyang kota, 5M. 3M, ibig sabihin, mas marami pa yung kailangan niyang pagkatapos po ng buwan po na ito, nung isang araw, nakakotaw na po siya. Palakpakan natin ng Lord. Bakit? Hindi lang dahil sa panalangin, kundi dahil sa pagtyaga. Kapag may tiyaga, may baga. May nilagang ba? Diba? Meron tayong nilaga. Ibig sabihin, meron tayong blessing. Tama? Pero pag tamad ka, talagang walang mangyari sa'yo. Nga. Sabihin nga natin, nga. At may mga pagpapala naman na hindi natin pinahirapan o pinaghirapan pala. Pero ating nakamtan. Sino po sa atin, hindi mo pinaghirapan pero meron kang blessing? Diba? Halimbawa na lang, hindi mo pinaghirapan na maging pogi. Binigay ni Lord sa iyo yan eh. Tama? O maging maganda. Maging matalino. Bigay ni Lord. Galing sa Diyos po yan. O
O kaya naman pinaghirapan, ang nagsakripisyo marahil yung magulang, yung inyo pong mga anak, yung mga kapatid, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan po natin, na sila yung nag-effort, nag-sacrifice, kaya pinagpapala ka ng Diyos ngayon. Amen po? Kasi ito po yung lagi nating sinasabi, na sa ating pong mga anak, ayokong maranasan mo yung naranasan naming hirap. Yung isang kahig, minsan walang tuka. Yung kinakain namin, kape lang, gatas lang. Yung bata kami, ang iniinom namin, ikaw, Promil Gold. O kaya naman, S26. Diba? Ayaw namin maranasan yan, kaya magsasakripisyo kami. And then, kaya blessed po yung mga anak ko ngayon. Tama po? Ama, sabi ko nga lang kanina sa totoo lang, anak, pinangarap na, ako nung bata ko, pinangarap ko na magkaroon kami ng aircon. Wala. Kung kailan matanda na ako, dun lang. Ikaw bata ka pa, may aircon ka na. Amen? Sa totoo lang, blessing po ni Lord. Ang init po ng panahon. Tama ba? Kasabay sa init ng ulo, wala na. No? Magulo na yung sistema ng buhay po natin. Sa kwento ng ating pag-aaralan, may mga dapat tayong malaman na kaganapan na kung saan may mga unexpected lesson na ibibigay sa atin ngayon ang Panginoon. Let's find out. Number 1 po is, meron lang tayong 4 na bagay. Sabihin po natin, 4. No? At sa 4 po na ito, after we study it, we will pray for the blessing of the Lord. Magpe-pray din po natin yung gawain mamaya doon sa Anniversary Church. Tapos na po tayo. Okay po? Then, number 1 po is Peter's frustration on his effort. Sino po sa atin nakaranas po ng frustration? Disappointments, discouragement. Yung bad trip ka sa sitwasyon mo ngayon, sa pinagdadaanan niyo po ngayon. No? Hello? And then, sabi nga, from effort to emptiness. Ginawa mong lahat, pero empty pa rin po. Sabi po rito, yung context po nito, Peter and his companions had finished all night, but caught nothing. Nang isda, simula siguro alas 12 ng madaling araw, hanggang alas 5, alas 6, wala silang nahuli. At alam naman po natin, sa gabi, doon po mas maraming nakakuha ng isda. Pero sa pagkakataong ito, inalaw ni Lord na ang mga isda magtago muna doon sa paligid nila Pedro. Wala silang nahuli. Bad trip sila. Kaya nagliligpit na sa istorya natin, sa kwento. Nagliligpit na sila ng net, ng bangka. Uuwi na ho sila Kaso lang, kapag ka-umeksena na si Jesus, meron pong grabing mangyayari. Amen? Ang tanong, pinapa-eksena po ba natin si Lord sa buhay po natin? Can we shout amen? Siya po ba yung nangunguna sa buhay po natin? No? And then, parang ganito, naranasan mo na po ba yung binigay mo yung best mo na effort sa isang bagay o sa isang tao, pero walang nangyayari? O walang magandang resulta? Nakakainis talaga. Nakaka-frustrate talaga. Amen ba? Parang ganito lang, yung todo kang magdisiplina sa asawa mo o sa anak mo, pero hanggang ngayon, di pa rin nagbabago. Nakakainis hindi? Nakakainis. Yung naghahanap ka ng work sa online or face-to-face, ang sabi lang sa'yo, tatawagan ka. No? Tatawagan ka na lang ng tatawagan. Nakasampung apply ka na, wala pa rin. Sino po rito yung mga nag-apply o mag-a-apply pa lang na ang dami mo nang in-applyan sa online and face-to-face, wala pa rin. Hello? And then naalala ko lang po sa istorya po namin ni Joyce, 2 years na po siyang walang trabaho bago siya pumasok sa trabaho niya po ngayon sa flow system. Naghahanap po, nilibot po namin po itong Valenzuela. Sabi namin, dito walang kawala. Lahat, saan man sulok, may pabrika, pwede ka pumasok ng trabaho. Nilakad po namin yan. Wala pa po kami motor noon Motor pa lang ng tubig Wala pa po. Lakad kami. Nilibot namin yan. Ang nangyari, walang trabaho pa rin si Joyce. Nakakainis po ba? Hindi. Di ba? And then, nag-give up na siya Bigla na lang, try pa. Nag-try po siya. Ito na po, yung flow system. Yung kanyang trabaho ngayon. Ito malupit. Yung trabaho niya po ngayon,
pinagbintangan ko pa, o kaming dalawa, na scam. Kasi po, sa totoo lang, dati na scam po kami sa trabaho. Pinag-medical, pinag-ganito ganyan. Yung pala, wala naman trabaho. Kaya nadala po kami. Di ba? Babayad ka lang, gagastos ka lang, papagod ka lang, pero wala namang trabaho. Nangyari sa inyo, at sa mga okay Christian, nangyari din. Kay Joyce din po, sa akin di po mangyari yan eh. Kasi hindi naman ako natrabaho. No? Sabi ko, nadala kami, sabi ko, parang ano to, scam to ah. Kasi iba talaga eh, iba yung i-interview sa ano lang. Yeah. Tapos pagpunta namin sa lugar, parang yung lugar parang hindi, opisina ba to? Ano ba to? Doon sa bagong baryo, sa Caloocan. Lumipas ang ilang araw, in-interview po siya. Inano talaga kami ni Lord. Yung nireview kami ni Lord. Blessing ko sa inyo. Nagkaroon po siya ng trabaho. And until now, 2 years na po siya, mag 2.5 years, palakpakan natin ng Lord. Nandun pa rin po siya, pinagpapala ng Panginoon. Unexpected. No? And then, sabi nga, yung ginagalingan mo sa trabaho, pero ilang taong ka rin sa company, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin napopromote. Nangyari po ba yun? Kapag kinakwento ko po ito sa Pompak, marami pong matagal na ron na hindi napopromote. Pero yung bagong ka-work mo, isang taon pa lang, promoted ka agad. Hello, nakaka-frustrate hindi. Mas masakit doon, mas malaki pa sahod niya. Tama? Nangyayari po yan. Yung mag-aaral ka sa kolehiyo, matalino ka naman, pero lahat bagsak sa entrance exam. Hello? And then, yung iba naman po, may mga kabataan na pasado naman. Kaso nga lang, walang pang-tuition fee. Yun lang. Sabi nga natin yun lang. Nakaka-frustrate. Tama, yung isa gusto mag-aral, budget naman, bagsak. Yung isa naman, pasado, walang budget. Nakakainis talaga. Ito naman po, yung nagsimula kayo ng negosyo, maganda yung pwesto ninyo, maraming taong dumadaan, pero pagdating ng isang buwan, walang benta. Okay naman yung pwesto ninyo. Okay naman yung strategy. Pero bakit? Nalugi. Ang gusto mo na lang, tigilan na natin to. Kalokohan lang to. Ito pa po. Sa mga single, no? Yung nanligaw ka sa isang babae, na lahat na ng klaseng panliligaw, binigyan mo ng chocolate, ng flowers, yung flower money, ano pa ba? Binigyan mo ng sasakyan, ng eroplano, helicopter, ng mansion, sabi sa'yo, hindi kita gusto. Ginawa mo na lahat, busted ka pa rin, single ka pa rin, 35 ka na, single ka pa rin. No? Sasabihin mo na lang kay Lord, Lord, ayaw mo ba akong sumaya? Hello? Nangyayari po yan, kaya marami po mga lalaki ngayon, binata ka ba? O, binata pa rin, ilang taon ka na? 28, di ba? Pero gusto mo na magkaroon ng GF. Gusto mo na? O, hindi pa. Kung ano yung pinagkaloob ng Lord, okay. Sige po. Hintayin po natin kung ano yung ikukwento sa atin ni Jaynard. Sayang. Nasaan pala? Andiyan lang yan sa paligid. About naman sa ministry, ito po yung aking pong frustration. Yung nagbibigay tayo ng mga regalo, feeding program, di ba? And then mag-share ka ng gospel sa mga tao, mag-i-invite ka, attend kayo sa church. How many times mo nang ginagawa ito for 12 years? And ang resulta, may mga umaten, pero mas maraming hindi umaten. Hello? And ano yung gagawin mo? Tigilan na to. Di ba? Tigilan na tong ministry na ito. Pero hindi. Nangailam ang Panginoong Diyos sa Church ng Love of Jesus Manila at sa Love of Jesus Daughter Churches. May ginagawa ang Panginoong Diyos. Letter B is about weariness. Ay, naano ko na ba yung tanong? Nasabi ko na. Sige, next. Weariness. Yung they labor tireless but with no result. Yung pagod na pagod ka na, pero talagang walang resultang maganda. No? Yung napagod ka sa wala, naranasan niyo na yun? Napagod ka sa wala? Ay, nakaka-reach sa atin. Di ba? Parang walang nangyari, walang naganap. Sa barangay, wala na pala. Tapos na. Di ba? Nakakainis, no? Traffic.
Kung di ka lang Christian, pwede mong murahin eh. Pero Christian no tayo eh. Talagang, ano ka lang, Masaya ka lang di ba? Pamasahe, effort, pagod, puyat, di ba? Relax lang kayo, Ate Tess, ha? Parang nasayang lang yung effort mo, yung oras mo, yung pagod mo sa mga ginagawa mo. Until now, walang magandang resulta ka na makita. Dahil pagod ka na, ayaw mo na muling subukan pa. Ayoko na nga, last na to. And then, letter C is disappointments. Despite their skills and experience, their nets remained empty. Skillful naman po sila. Magaling mangisda. Tama? Mahusay mangisda. Matagal na ho sila nang isda. Pero, wala na huli. Ibig sabihin pala, hindi ka porkit magaling, lahat maganda na yung resulta. Pumapalpak pa rin ho talaga ho tayo. Tama ba? And then, you feel disappointed, feeling hopeless ka na, and the worst scenario na sasabihin mo na lang kay Lord, I don't believe in you. Hello? Lord, di ka naman talaga totoo eh. Tulog ka yata eh. Patay ka yata. Di ba? Galit ka yata sa buhay ko, Lord eh. Bad trip ka yata sa akin eh. Ito pa yung pinakamatindi ngayon. Lord, pinagtitripan mo yata ako eh. Tandaan po natin, hindi tayo pinagtitripan ng Diyos kapag meron tayong unanswered prayers o may mga pangit na nangyari sa buhay po natin. It's either God is testing you. Pakibigyan nga ng tubig siya na po. Sige, tubig. Ay, sa likod. Kasi ano eh. Naano ka ba sa mid? Inom ka na ano? Meron kang ano? I-pray ka namin ha. Salamat ka, kahit mayroon kang pinagdadaan ng sakit, umatin ka. Yung mga wala pong sakit dyan, ha? Ito po, bakit nga ba? Tell me. No? Bakit nga ba? Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok? Dalawang bagay. It's either God is testing us or God is disciplining us. Alin doon sa dalawa? Tayo na nakakaalam po nun. Okay? Pero dito, God is testing them. Okay? Na paano sila magtiwala sa Panginoong Diyos. And then, ano po yung lesson po natin? Number 1 po is, ang pinakamalaking problema po ng isang tao, yung self-idolatry. Alam natin ang mali ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pera, sa ibang mga bagay, material na bagay. Pero ito yung pinakamalupit. Idol mo na yung sarili mo. Bakit? You are totally dependent in your own understanding skills and expertise. Okay? Parang ganito, sinasabi ni Pedro, magaling akong mangisda. Magaling akong doktor. Para sa akin naman, magaling akong pastor. Naku, tsak! Tayo po ay babagsak at lalagapak pagka ito yung ating kung laging sinasabi. Laging iniisip. Magaling ako, mahusay ako. No? Ibig sabihin, tayo po ay meron na pong tinatawag na ano pong overfatigue? Overtaking, hindi po. Overweight. Overconfident. Di ba taas, no? Di ba? Kahit kanino. No? Overconfident tayo. Yung GGSS tayo madalas, hindi po yung gandang-ganda sa sarili o gwapong-gwapo sa sarili, kundi galing na galing ka sa sarili mo. Bilib na bilib ka sa sarili mo. Maharap ka pa sa salamin, ang galing mo! Parang palabas yun, ha? No? Ang nangyari, ang yabang na natin. Tama ba? Di ba? Hindi, sisiw lang sa akin to. Pagdating ng bagsak. Di ba? Kayang-kaya ko to, di ba? Kaya mga isda, may makuha ko mga isda. Pagdating ng umaga, kahit isang dilis, wala silang nahuli. Kahit butete, wala. Oh. Kasi nga, mayabang. Diba? And then, dumepende sa sarili. Ang solusyon, next, release your reliance on self. Pakawalan mo, alisin mo yung pagdepende mo sa sarili mo. Stop trusting solely in your own knowledge, skills, or expertise. And Peter released his dependency on his skills as a fisherman. Tinanggal niya na. No? Hindi ako magaling. Nawa tayo pong lahat. Walang magaling po sa atin.
No, hindi po yung physical. Lahat tayo may sakit, hindi po. Ibig sabihin, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na husay. Lahat ng talento, lahat ng karunungan, lahat ng lakas, di ba? Ng blessing, even our life, galing po sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga nagmamalaki, kay Lord, no? Sasabihin niya, mayaman na kami. Ang gagawin ko ngayon, iinom na lang ako, magpapakasaya. Sasabihin lang sa atin ni Lord, ganun ba? Bukas, kukunin na kita. Di ba? Kaya sabi po ni Peter dito, Lord, no? Sa palagay ko lang po ito, Lord, nahuli mo yung puso ko na nakadepende na lang ako sa galing ko, sa husay ko, ng mga isda. Kaya di pa huli ang lahat para ipagkatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat. Amen? And instead of self-confidence, mas maganda po ito, God's confidence. Amen? Yung ating confidence, ibigay natin sa Diyos. Eh sabi po sa Proverbs 3:5, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag sa utak natin, sa kahusayan natin mag-isip, diskarte, kundi trust in the Lord. Kasi nga, ang husay-husay ni Peter, walang nangyari sa kanya. Pero kapag nagtiwala ka sa Diyos, kahit hindi ka ganun kahusay, magiging maganda ang resulta. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tanong, are we dependent in our own expertise or in our expert God? Saan tayo nagdedepende po ngayon? Sa skills po natin o doon sa ating Panginoong Diyos? Where is your faith? Kay Kristo o sa sarili mo ng lakas, galing at talino? Saan po yung pananampalataya po natin? Tumatawag pa po ba tayo sa Panginoong Diyos? O hindi na? And Peter's disappointments became God's appointments. Become God's appointments. Ika nga, from disappointments to His appointments. Amen? Amen po. And then our second point is something like this. Peter's faith in the Lord and obedience to His word. No? Sa Luke chapter 5 verse 5, nakita po natin na siya po ay nag-respond. Peter respond to God's word. Obedience to God's instruction leads to breakthrough. Tandaan po natin, kung gusto natin ng breakthrough, obey the Lord. That is the secret weapon. Para yung pagpapala ay rumagasa. Ano po yun? Pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, from breakdown to breakthrough. From nothing to something. Amen? Talagang, nagkakaroon tayo ng brokenness, ng breakdown. Pero, ang gusto ng Diyos sa atin, breakthrough. From nothing to something, wala talaga tayo eh. Pero, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay po sa atin. At kapag nagbigay siya, unexpected, ang tanong, handa ka na ba na bitbitin ang pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos? Can you shout amen? Amen. And then, sabi mo rito, trust God in the midst of our doubts and fears. Meron tayong mga duda at takot sa puso po natin. Mas okay po yun. Hindi ko sinabing okay. Mas okay. Kaysa doon po sa unbelief. Pag sinabing unbelief, wala ka na talagang tiwala sa Panginoong Diyos. 100%. Ito, 50-50 pa eh. Di ba? Pero yung 50%, naniniwala ako kay Lord. Yung 50%, parang hindi mangyari to. And Peter obeyed Jesus' command despite his hesitation. No? Sabi niya, at your word, I will let down the net. Sa Tagalog, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Nakita niyo po, sabi ni Lord, di ba? Ihulog niyo yung lambat. Sabi ni Peter, Lord, magdamag kami. Diba? Nag-explain pa siya, Lord, magdamag kami ng huli, pero wala kami ng huli. Pero dahil sa sinabi mo, Lord, sige, gagawin po namin. Nung hinuhulog po nila, may nahuli sila, wala. Palakpakan natin ang Panginoong doon. Amen? Ganito po, inutusan ng Lord ang mga isda. Tago muna kayo, may gagawin lang ako.
kay Pedro sa mga isda. Pag umaga na, doon kayo lalabas. Tapos, ihulog nila yung lambat, dito kayo sa bandang di ba? Sa kanan. Diyan kayo hulihin. Huwag kayong gagalaw, ha? Pag baba ng net, nakagano lang sila, freeze. Tapos paghatak, kuha sila. God is in control. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos. Pag yung blessing sa'yo yun. Amen? Magtiwala at sumunod lang tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. He learned in Jesus' teachings. His faith was increased. His trust in Jesus was grew. And we must too. Ibig sabihin, dapat mas lalo tayo magtiwala sa Panginoong Diyos. Sa paanong paraan? We must listen to the Word of God. Sabi nga sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po ba? Pinagkakatiwalaan ba natin si Jesus at ang kanyang mga salita? O hanggang ngayon, nagdududa pa rin tayo sa kanyang kapangyarihan at himala? Alin tayo sa dalawa? Di ba? We always hear the voice of the Lord. Umatin tayo ng preaching session sa online. Nagbabasa tayo ng sariling Bible po natin. Di ba? Ang tanong, kamusta yung faith natin kay Jesus? Hello? Pastor, okay? Okay naman yung faith ko. Di ba? Pangalawang tanong, okay ba yung pagsunodhan sa Panginoong Diyos? Kasi may mga tao sinasabi, meron akong faith kay Lord, pero hindi naman sumusunod. Hello? At naniniwala ako, yung totoong faith kay Lord, kapag may inutos siya na parang imposible, gagawin po natin. Pwede pong si Peter Lord, hindi walang isda ngayong umaga, araw na. Tatago na yung mga yan. Pero, nag-humble down, sumunod. Di ba? Yung sa kakaibang task po na yon, ang nangyari, doon naranasan ni Pedro yung himala at pagpapala ng Diyos. Sino po sa atin gustong maranasan yung himala at pagpapala ng Panginoon? Can you shout amen? Amen! Ito po yung application po natin. Number 1 is intentionally study the Word of God on your own. And intentionally listen to the preachings online and on-site. And most of all, intentionally, i-apply po natin yan. Okay? Yung mga natutunan po natin. Kasi baka mamaya, attend ka ng Sunday service, sa online talagang from Tuesday to Sunday, nanonood ako, pastor. Pero pagdating sa application, wala. Hindi nagagawa, hindi nagagampanan, wala tayong maasahang pagpapala. Amen? And then sabi nga, are we trusting God's will, word, and way? Or not? Sinuko mo na ba yung mga issue mo sa buhay na nagpapabigat sa iyong kalooban? Or hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin ang mga ito? And then pangatlo, if may mga bagay na pinapagawa sa iyo ang Lord, gawin mo na ito at huwag magduda. Live by faith and not by sight. Amen? Aminin niyo po sa sarili natin. Sino po sa atin? Ito honestly hindi pa ako kakanta. Sino po sa atin may duda ka doon sa mga panalangin mo? Mga kamilang dalawa. Ang tataas ang faith niya, Sige, magta-testify ka rito sa sunod. Diba? Yung faith mo kay Lord, sa blessings, promotion, o kaya sa mga bagay na kailangan po natin, yung faith mo kay Lord parang kabaligtaran ng tithes. Diba? Yung faith mo kay Lord 90, yung 10%, may duda ka pa rin. Tama? Pero sabi ni Lord ngayon, wholeheartedly have faith in me. Surrender mo lahat. Hindi mo kaya talaga. Kasi, ang kaya mong gawin, yung natural na bagay. Pero ang kaya kong gawin, yung supernatural na bagay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Next! Sabi nga, pangatlo. Dito na tayo sa pangatlo. Naano ko na ba yung letter B na? Naano ko na? Sige. Wala kang letter B yan. Surrender. Hindi ko nasulat. Wala, no? Balik mo nga. Isa pa. Okay, wala. Ito po. Iano ko lang ito. Dadaanan ko lang na mabilis. Surrender over strategy. Letting go of personal knowledge and instincts to trust God's word. Kasi nga meron tayong strategy. Pero nakalimutan natin i-surrender kay Lord. Parang ganito lang po. Lord,
I do my best, and I know you will do the rest. Because the Bible said in Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang man's way, natural way. Mangingisda sa gabi. Pero si Lord, ang God's way, supernatural. Kahit umaga, makakahuli sila ng isda. Amen? At si Lord lang ang makagawa po na yun. Hindi natin magagawa yun. Tama po? Hello? Try nyong parang ganito lang. Try po natin na gawin yung mga imposibleng bagay. Papalpako talaga tayo. Nasabihin lang sa atin, sa sarili lang natin ay parang ano naman to, parang baliw naman to, ginagawa na ito. Diba? Nangingisda sa, parang mahuli dyan, kapatid. Pero kung may nakakita sa kanila, at nakita yon, hindi lang sila magpapawaw, kundi yung mga nandoon, ayos yun Diba? And then God will do a supernatural things in your life if we trust God even more for the last time and for last try. Sino po sa atin, huminto ka na sa pangarap mo, sa ginagawa mo, sa gusto mong marating sa buhay. Yung isa pang try na mag-apply sa work o sa abroad, try mo lang. Baka mamaya sa uling try mo, Lord, let your will be done na. Diba? Lord, ikaw na bahala. 10 taon na ako nag-a-apply sa ibang bansa, wala pa rin, puro bagsak. Ikaw na bahala. Let's try. No? Isang try pa sa pagnenegosyo, baka ito na yung time na ikaw ay pumaldo. Hello? Ikaw ay kumita ng pera. Isang try mo na lang. Di ba? Maghanap pala siguro maghanap ka ng pesa sa hindi matao. Kasi pag sa matao, wala Di ba? Tulad po, meron po ako nakitang bentahan po ng parts ng aircon kasi nasira aircon namin. Nakatago. Totoo lang, sa iskinita. Kagano ka pa. Tagong-tago, papasok ka pa sa maliit na pero, mabenta. Mabenta ho. Kami ngayon bumili. Tagong-tago, pero bumili kami. No? Isang try pa naman ligaw ka. Baka magka-jowa ka na. Please, try. 75 ka na Baka ito na yung perfect time para sa'yo. Talaga ba, pastor? Sa pang-try. Di ba? Sa showtime, di ba? Yung mga lola, 85. Di ba? Ganun pa sila. Nakakatuwa yung, pinapanood ko po, nakakatuwa sila para sila mga young people, mga teenager, mga kinikilig pa, Grabe. Excuse me po. Lolo Pastor. Ito po, sa may mga sakit dyan, sino may mga sakit? Can siya, amen? Parang lahat may sakit Yung iba, magkakaroon pa lang. Yung iba ay papaalis na, pero masakit pa rin yung katawan. Isa pang try na magpa-check up ka. Uminom ng gamot, isa na lang. Isang biogesic na lang, o salbutamol, o ano pa ba naman yan. No? Isang chemo na lang. No? Magpa-second opinion ka. Baka mamaya, wala na yung sakit mo sa puso. Amen? Nangyari po ba yan? Pastor, nangyari po yan. Nangyari po yan. May cancer daw siya, nagpa-check up. Sa iba, meron pa rin. Tulas na. Pag-check up, wala naman. Naging malaking Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Pero yung sa bulsa, hindi ko alam kung magagamot pa. Magagamot pa naman. Ang gamot po dyan, sipag. Tiyaga talaga. Hindi pwedeng Lord, give me money. Mamaya bagsakan ka ng barya-baryang pera. Mabukulang ka pa. Mamatay ka pa sa bigat. Diba? Tandaan po natin, wala pong bahay, kotse bumabagsak. Ay, meron po lumilipad. Pero bumabagsak ng kotse, wala. Lalo na po may AI po ngayon. Nakita nyo? Sa Bulacan, meron pong meron lumilipad na yung masakit. Si Nanay Aida, shoutout Nanay Aida. Life application po natin. Ito na ba yan? Ito na. Next. Doon tayo sa saan na tayo? Number 3. Ito na ba yung number 3 ko rito? Malaki na yung font ko Yun, number 3. Try.
Magte-testify lang po ako about sa ano. Bago, ang dahil ko pala din nasulat, no? Okay. Yung testimony po ng LOJ Manila, our mother church for 19 years and counting is operating by faith. No? Nagsimula kay Pastor Art, tapos sa mga pastor at pastor po natin. Lahat po kami talaga by faith. At ang daming frustration. Ang daming mga nangyaring ano, hindi magaganda. May nang iwan na pastor. Alam niyo po ba, may mga pastor na tayo din nagpapastor? May mga leaders na nag-iwan na rin po. May mga members na rin po umalis. Pero maganda, may bumabalik. Tama? At may nadadagdagan sa likod. Isa lang tayong church. Isang pamilya. Diba? And then, parang, pag tinitignan po natin yung for 19 years, hindi ganun ka, parang ka-grow yung church, no, sa bawat, outreaches. Pero, binabalik ako palagi ng Panginoong Diyos sa salitang kahit isang kaluluwa, mahalaga sa akin. Hindi lang naman isa ang kaluluwa rito. Di ba? Yung mga nanonood po sa atin, hindi lang isa. Amen? Sa outreaches po natin, sa Manila, maraming kaluluwa. At salamat sa Panginoong Diyos, isa tayo sa produkto ng pananampalataya, meron ang mga pastor. Amen? Nagsimula sa wala. Pero ngayon, patuloy na pinagpapala ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Mamaya po, masasaksihan po natin yan kung sasama po kayo. Again, faith in God is equivalent of obeying God. Don't forget that. No, hindi pwedeng, I have faith in the Lord, pero hindi ka naman sumusunod. No? Number 3, Peter received a fullness of blessing beyond his expectation. Yung buo na pagpapala na ibigay kay Pedro. Peter reaped God's abundance. Trusting God can bring blessings beyond your imagination and capacity. Yung pagpapala ng Diyos talaga, siksik liglig ito mapaw. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Yan po yung blessing galing kay Lord. Amen? Hindi yung tayo po yung naghanap sa pera. Nasaan na yung 1,000? Nasaan na yung pera? Diba? Hanap tayo ng hanap sa Hayaan mo yung blessing, yung sa'yo, dumikit sa'yo. Sa pagsunod mo sa Panginoong Diyos, yung blessing ang dirikit po sa atin. And sabi nga, he experienced an overflowing blessings. The net breaking, both sinking catch or blessings symbolize God's abundant provision. Amen po? Abundant. Ibig sabihin po ng abundant, umapaw na. Pagpapala, overflow talaga. Sino po sa inyo, nag-overflow na yung bigas ninyo? Kaya ang ginagawa ninyo sa bigas, pinamimigay nyo na lang. Diba? Okay, yung tubig nyo nag-overflow. Pinamimigay natin yung tubig. Diba? And meron pa nga ako ang Diyos, ano po yun? Pakiano nga sa verse. Sabi po rin, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Amen. Sa lahat ng area po, ng buhay po natin, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it in all its fullness. Sabihin natin, fullness. Yes. Hindi po halfness, kundi buo. Pastor, wala pa rin yung buong sahod po, kalahati pa lang eh. Hintayin mo. Ahabol din po yun. Di ba? And then sabi nga sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Pag sinabing I lack nothing, ano po yun? Hindi makukulangan. Bakit malungkot na tayo? So, kulang na nga yung budget namin. May utang pa kami sa kapitbahay, sa tindahan, kaya sa ganyan. Diba? Nandiyan si Judith, saka si Jonah. No? Talagang... Diba? Sabi nga sa kanta natin, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at hihigit pa. Amen po. Philippians 4:19, and my God will liberally supply, fill until full, your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa God's first salvation, my God will richly fill. Amen? Your every need in a glorious way through Christ Jesus. Lastly, and with all His abundant wealth
through Christ Jesus, my God will supply all your needs. Amen po. Pag sinabing lahat nga, ulitin ko po lahat. Pati yung pantutulig, bibigay ng Diyos. Amen? Amen po. Ako hanap ng helicopter eh. Wala kami helicopter na wala. God will provide. Yung mga nawawala po sa atin, God will provide. Amen po. And then, kung sa pagsuway natin, malaking pagpapalo ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos, sa pagsunod natin sa Panginoon, may malaking pagpapala na maasahan po natin. Materially, financially, emotionally, physically, mentally, and spiritually speaking, we are blessed. Palakpakan natin ng Lord. Yan ang ilagay natin sa ating kukote. We are blessed. Amen? We are super blessed. Why? Because we have a super generous God na mag-bless po sa kanyang mga anak. Kung yung tatay nga na hindi maka-Diyos ayaw niyang magutom yung kanyang anak Tama? What more yung Diyos na banal? Know it and claim it. And you and I are super blessed. Yung iba, nararanasan na. Yung iba, mararanasan pa lang. Yung iba, nararanasan na ngayon. Amen? Yung iba, paulit-ulit nang nararanasan. Sino sa atin? Paulit-ulit na natin nararanasan yung pagpapala. Can you shout amen? At pumalakpak sa Panginoon. Grabe. Hindi ko lubos maisip. Lagi akong binabalik ng Panginoong Diyos. Sa istorya na kung saan, nung pandemic nga, hindi kayo nagutom. Lalo na ngayon. Amen? Bakit ba nung Pastor? Yung pandemic, di ako nagutom. Nung hindi na pandemic, wala akong trabaho. Ba't ka na? Wala kami makain. Di ba? Testing pa rin. No? Ng ating pananampalataya. Tandaan po natin that we are blessed not because, ito maganda po ito. We are blessed not because we are faithful to God. We are blessed because God is faithful to us. Amen po. Dahil sa totoo lang, wala namang faithful po sa atin Pero bakit pinagpapala pa rin tayo ng Diyos? Hindi dahil tapat ka, kundi tapat siya. Hindi dahil mabuti ka, kundi mabuti siya. Palakpakan natin ang Panginoon. And we will see His faithfulness to Peter's life and the disciples in John chapter 21, 3, 8, 10 to 11. Basahin ko lang po na mabilis. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Ito na naman. Ibang storya po ito Ito na po yung namatay si Jesus. No? At inaasahan po nila mabuhay na maguli. Sasama kami, sabi nila, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Ayun na naman. Pag narinig ko itong huli, parang NCAP. Huli. Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat. Ito na naman to. Sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Next, nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakaubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Parang baliktad, no? Nakaubad siya, dadamit, lulusong. Di ba? Baliktad. Ewan kung bakit ganun. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na punong-puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampas sa bangka si Simon Pedro at inila sa pampang ang malambat na puno ng malalaking isda, 153. 153. Wow, ang dami. Lahat ang nahuli nila, hindi nasira ang lambat, ganoon din ang karami ang mga isda. Tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos na hindi tsamba sa pagbibigay ng pagpapala po sa atin. Ipapaalala at muling ipaparanas ni Jesus, hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa bawat sa po sa atin, na siya ay Diyos ng pagpapala. Amen? God is our great provider. At sa pagkakataong ito, isang malaking pagpapala ay ang tawagin tayo ng Panginoong Diyos at piliin na makapaglingkod sa Kanya.
spiritually speaking po, hindi lahat talaga lingkod ng Panginoong Diyos. Hindi lahat pinili ng Diyos. Amen? Sabi po roon, many are called, but few are chosen. And praise be to God, we are the chosen one. Na patuloy na Lord, salamat po sa pagpili mo po sa akin. Ikaw ang pumili po sa akin. Blessing po ito sa akin. Kaya ito po yung sasabihin ko sa inyo. Don't abuse or misuse the authority or the blessing of serving God. Kasi isang araw, tatanggalin talaga tayo ng Diyos sa ministry. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil ginusto natin. Pero dito, nakakatuwa ang Panginoong Diyos. Wala na ho siya sa ministry dito eh. Bumalik na nga siya sa pangingisda eh. Pero ang nangyari po rito, ipinakita muli kung paano siya tinawag ng Panginoong Diyos. Tinawag kita, balik ka na. At marahil meron po sa atin, ulitin ko po ulit kung bakit ito palagi inuulit ng Panginoong Diyos. Meron po sa atin, wala na sa paglilingkuran sa Panginoong Diyos na gustong pabalikin ng Diyos. Dahil pagpapala po ang ministry. Tandaan po natin. At meron po sa atin, nasa ministry ngayon, gusto nang umalis sa ministry. Huwag po natin gagawin yun. Amen? And then, ang gusto ng Panginoong Diyos, patuloy natin ma-appreciate, mapasalamatan ng Panginoong Diyos. It's a privilege to call by God in the advancement of the kingdom of God. And huwag nating sayangin yung pagkakataon na makapaglingkod tayo hanggat may lakas at buhay pa. Kasi isang araw, sa totoo lang po, may nabalitaan lang po tayo dyan. Meron sa social media, kumpleto ang vaccine, may anti-rabies, namatay pa rin po yung bata. Meron dyan, nagmamotor lang, nasagasaan. Hindi natin alam. Extended pa tayo sa disgrasya? Hindi po. Sa kamatayan, sa sakit at karamdaman, may mga pastor na namatay sa COVID. Pero importante, anumang edad po natin, ibinigay na po natin lahat sa Panginoong Diyos. Amen? At naniniwala ako, yung iiwanan mong pamilya, pagpapalain ng Diyos. Amen? And then, next po, Peter shared the provision. The blessing was so great, required others to share in the abundance. We are blessed to be a blessing to others. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, huwag kang maging madamot. Huwag tayong maging madamot. Amen po? Kasi may mga tao, yumaman na, sumikat na, lumaki na yung sahod, di ba? Lumaki na yung benta sa negosyo. Baligtad. Tama? Dapat, mas lalo po tayo magano eh. Tandaan po natin, kaya umaapaw yung pagpapala, para hindi masayang ang gawin mo, ibigay sa iba. Maging sakeyo tayo. Tama? Maging yung byuda tayo sa Old Testament and sa New Testament. They are givers and not takers. Sila po ay nagpala sa iba. Kaya tayo, pinagpala ng Diyos para maging channel of blessing. And tanong, nagiging channel of blessing ba tayo? Are we generous enough or we have a greedy spirit in our hearts? No? Nasakim mo tayo. Yung salitang akin lang to, pinaghirapan ko to, ako nagsakripisyo dito, dapat hindi ho natin ano yun, kaisipan yun. No, akin lang to, hindi pwede. Ulitin ko po, wala pong sa atin lahat sa Panginoon. At lahat ng tinatamasa po natin ay galing po sa Diyos. At pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoong Diyos. So, maging mabuting katiwala ho tayo na ibahagi sa iba. We must share generously to others yung ating pong mga pagpapala. And then, tandaan po natin, ang pagpapala ay na sobra-sobra na ay ipamahagi po sa iba. Amen? Pero ito po yung mas matindi pa. Hindi ka pa masyadong pinagpapala ng Diyos. Mag-share na ho tayo sa iba. Amen? And then sabi nga, ano po yung maibabahagi po natin? Share your wealth or your treasures, food or finances, etc. Temporary or the felt needs para maging pagpapala sa mga tao. And then ito po yung pinaka-importante sa lahat. Share the word or the truth. Yung salvation, si Jesus, para magkaroon sila ng eternal life. No? That is the real need. Amen?
Ito po yung trabaho ng church, not only giving foods or grocery. Kasi pag hanggang doon lang, magiging charity lang ho tayo para tayo DSWD. Hindi tayo DSWD. We are church. We are the kingdom of God. No? We are working in the kingdom of God, in the department of Jesus. Hello? And then, ibahagi natin. Meron sa atin, generous at giving or tithing, pero madamot sa preaching and teaching. Kaya huwag nating ipagdamot yung nalalaman po natin at i-share sa iba. Ipamahagi po natin. And then next, lastly, Peter followed the call of Christ. Peter's realization, he recognized his unworthiness before Jesus. Nakita niya yung unworthiness niya sa Panginoong Diyos. Hello? Sa totoo lang, kapag nakita natin yung kabutihan ng Diyos, iiyak ka na lang eh. Magigilty ka na lang eh. Lord, ang buti-buti mo sa akin, pero ako hindi mabuti sa'yo, pero pinagpapala mo pa rin ako. Amen? Lord, hindi ako tapat sa'yo, pero faithful ka pa rin sa akin. Grabe yung pagmamahal mo sa akin. Ang lupit mo, Lord. Generous ka dyan. Wala akong masabi sa'yo. Sa totoo lang, we don't deserve all the blessings we have right now. Alam niyo po ba yon? The life. Sa totoo lang, mga pasawayo tayo. Impyerno na dapat tayo eh. Hindi tayo dapat mabuhay ng matagal eh. Makasalanan ho tayo eh. So, and then, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Hindi natin deserve pero ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos yung mga blessing po na ito. Especially His unlimited love, mercy, and grace. But God gave it anyway sa atin because He is the God of love, mercy, and grace. Amen po. Meron po akong mathematics po rito. Mercy plus grace is equals to love. Amen. Ito po yung magandang kwentahin sa buhay. Mercy plus grace is equals to love. Ano po yung pagkakaiba ng mercy sa grace? God's mercy is this. God withholding what we deserve, His judgment and punishment for our sins. Ito po yung mercy. Deserve nating mamatay at mapunta sa impyerno, pero pinigilan niya dahil mahal niya tayo. Amen? Sabi nga sa Lamentations, reminds us, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Pasalamatan natin yung mercy at yung awa ng Diyos. Amen. Ang reklamo natin, Lord, ang init-init, Lord. Sasabihin sa inyo, Lord, mas mainit sa impyerno. Niligtas kita dyan. Magtiis ka lang sa init ng kahit walang aircon, o kahit may yung sikat ng araw. They are new every morning. Blessing ni Lord dyan. Huwag niyo nang kakalimutan po yan. Kahit wala tayong pera, itong mercy ng Lord, mas importante po sa atin yan. Next po. Grace on the other hand is God giving us what we don't deserve. Kanina deserve nating parusahan. Ito naman, ibinigay ng Diyos yung hindi nating deserve. His unmerited favor, kindness, and blessing. It is through grace that we receive forgiveness. We are forgiven, salvation. We are saved. And spiritual blessing, meron tayong gift of the Holy Spirit. Meron tayong fruit of the Holy Spirit. We are so blessed. Ephesians 2:8 tell us, for it is by grace you have been saved through faith. Wala tayong effort. Saan makakita ng ganun? Wala kang effort na ginawa. You are saved. Ang gawin mo lang, manampalataya sa Panginoong Hesus. Yung iba ay maniwala, tatanggapin mo lang si Jesus, maliligtas ka na. Sabi ng Bible maniwala ka ng totoo, ililigtas ka ng Diyos. Amen? And then, yan po yung grace ng Lord. Grace is about God's generosity, offering us gifts that we would never earn on our own. Para mas maintindihan po natin. Ito po. Ay, wala yata dyan, illustration. Ganito po. May isang kabataan lalaki na huli sa 7-Eleven nagnakaw. Ito po yung mercy. Sabi po ng gwardiya o ng nagbabantay, boy, mali yung ginawa mo ha. Pero hindi kita pagbabayarin sa ninakaw mo. At hindi kita kuha ng picture. That's mercy. Kasi pag nakuha ka ng picture, nakakaya hindi. Kayo na, ganun ko. Pastor Kiko, nagnakaw ng ganito. Mercy.
Hindi lang yun eh. Ito po yung grace. Ay, ito yung grace. Ito yung grace po. Boy, umuwi ka na sa inyo ha. Alam ko nag-aalala yung mama mo, papa mo. Ito, Slurpee. Ito, Siopaw. Mga tinapay, dali mo na to. Bigay mo sa pamilya mo. Naintindihan po natin, that is the grace of God. Hindi natin deserve anumang blessing na meron tayo, pero ibinigay pa rin ng Diyos dahil mahal niya tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi naman natin deserve yung business, yung trabaho, yung church po na ito, yung ministry. I don't deserve this na maging pastor. Wala pong pastor o leader na pwedeng makatayo sa unahan because we are all sinners. But by God's mercy and grace, we are standing in the front of the grace of God. Mercy ni Lord, malaking pagpapala po sa akin. Kaya lang po ako nagpapatuloy sa Panginoong Diyos because of His love, mercy, and grace. And Peter's redirection, ito na po. Everything behind, they left everything behind, the nets, the boats, and even the great catch to follow Jesus wholeheartedly. God will redirect your purpose. Let go of worldly pursuits to follow the eternal call of Christ. Let go and let God. Ano ginawa po nila? Iniwan yung net, iniwan yung bangka, iniwan yung sagwan. Life application, next na. Anong net, sagwan o bangka ang pinapaiwan sa atin ni Lord? Marahil siguro ito po yung disobedient. Baka mayroong pinapaalis sa yung bisyo. So wala naman akong bisyo eh. Yung aling ka sa cellphone, bisyo po yun. O kaya, pinapag-give up sa iyo ng Panginoon Diyos, iwanan mo na yung maling relasyon. Hello? Iwanan mo na yung pagiging mediocrity. Yung average lang. Husayan mo sa buhay. Galingan mo. Baka mayroong pinapaiwan sa atin, iwanan mo yung katamaran mo. Pastor, hindi naman ako tamad. Hindi. Minsan tamad ho tayo. Tama? Mag-toothbrush nga lang eh. Natawa tayo. Toothbrush na lang yung kinatatamaran pa. What more yung ibang bagay? Amen? Ang sinasabi ko sa mga leaders natin, huwag tayo, don't ever be lazy in the ministry that God has entrusted to us. Sipagan pa natin. I-push pa natin yung kingdom ni Lord. Kasi, yan yung nararapat natin gawin. Handa ka na bang talikuran ang lahat para sa Diyos? Ito, pinakamahirap to. Handa mo na ba ang talikuran yung sarili mong kagustuhan at plano, ambisyon sa buhay? It's harvest time na. Let's go and make disciple na. Hindi ko sinasabing umalis na kayo sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Hindi po. Ang gusto lang ni Lord sa lahat ng ginagawa po natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Ang tanong, kasama ba si Lord sa journey po natin? Kayo po nakakalam. Conclusion po. Babasahin ko na lang po. And then let's close in prayer. Like Peter, we are often faced with the choice to trust our own understanding or to surrender to God's word. Letting go of our nets, our reliance on self, unhealthy attachments, or anything outside God's will positions us to experience His fullness. When Peter obeyed, he not only witnessed God's provision, but also had so much that he had to share it with others. This reminds us that God's blessings are not just for us. They are meant to overflow into the lives of those around us. Amen po. Next. As we let go of our nets and trust God, He redirects our lives to a greater purpose. Peter and the others left everything behind to follow Jesus, showing us that the greatest blessing is not the abundance itself, but the call to walk closely with Christ. Let us lay aside our doubts and fully embrace His plans. For in doing so, we find true fulfillment and joy. Palakpakan po natin ng Diyos. Let's stand up and let's pray. Lord, maraming salamat po. Tapos na po muli, maibahagi ang iyong mensahe about the unexpected blessings, Lord. And I know and I believe, mas patuloy po namin mararanasan po ito in our entire life. Forgive us, Lord. Because sometimes, we misuse and we abuse, Lord God, yung mga bagay na meron po kami. Yung talents, yung time, yung treasures po namin. Yung everything na meron po kami. Even our life, Lord God.
Lord, yung pribilehyo na makapaglingkod sa iyo. Sometimes we misuse it or we abuse it, Lord God. Kung bakit minsan, Panginoong Diyos, hindi makapenetrate yung breakthrough, yung favor, Lord God. Kasi kami mismo yung block, kami po yung harang, kami po yung pumipigil, kami mismo, Panginoong Diyos, yung aming pong unbelief, yung aming doubts and fears, Lord God, yung aming disobedience sa iyo. Kaya for now, Lord God, I pray, sa bawat isang naririto, katulad ni Pedro at ang mga mangingisda, patuloy, Panginoong Diyos, we must lay aside our own plans and ambitions, Panginoong Diyos. Lord, we must lay aside, Lord God, yung mga spirit of pride, Lord God, spirit of laziness, spirit of greediness, and everything, Lord God, just to follow, Lord God, the call that you've given to us. Maraming salamat. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, hopeless na po, helpless na po, sa mga nangyayari sa buhay po nila. About finances, emotional na pinagdadaanan po nila, Panginoong Diyos. Marahil sa pag-aaral, sa negosyo, Lord, marahil sa ministry, sa personal na buhay. Marahil, Panginoong Diyos, meron po silang iniinda na sakit at karamdaman. Pero I know and I believe, Lord, meron pong supernatural way kang gagawin po sa amin. Na minsan, hindi na po kaya ng doktor, hindi na kaya ng sensya, hindi na maarok ng aming kaisipan, kahit ng aming estratehiya, hindi na namin alam kung paano masosolve yung mga problemang pinagdadaanan po namin. But one thing is for sure, and we know that you are faithful, you are good, you are loving, you are merciful, you are full of grace to each and every one of us, Lord God. At patuloy na ipagkakalubo pa rin po sa amin for second chance and many chances, Lord God. Yung mga nasayang po namin, yung mga iniwan po namin, yung mga pinabayaan po namin. Kaya sa oras na ito, Lord God, I pray, muli mong ligligin, katukin, ang aming po mga puso, nang sa ganon na mas maintindihan po namin ng mas malalim pa ang ibig sabihin ng istorya at kwento pong ito at lesson po na ito. Salamat po. Ang aming pong panalangin, Lord God, marami na pong nag-iba po sa amin at tila tinitignan po nila na parang walang nangyayari sa pamilya, parang walang nangyayari sa kalusugan ko, parang walang nangyayari sa negosyo, parang walang nangyayari sa ministry, parang walang nangyayari po sa pagtatrabaho o workplace or career na meron ako. Lord, give us a great hope and faith that one day, Lord God, we will experience the net-breaking and boat-sinking blessings na hindi pa namin nararanasan. And I pray right now, Lord, patuloy ka magbigay ng testimony sa bawat isa that you are our great provider. At kahit kailan, Panginoong Diyos, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Salamat po muli. Dalangin ko sa pag-uwi po namin at mamaya sa pagpunta po namin, Panginoong Diyos, sa Love of Jesus Anniversary ng Manila. Patuloy po namin mapakinggan yung boses mo at mga testimony na kung saan napakatapat mo sa iyong iglesia. At dalangin ko, Panginoong Diyos, patuloy namin ma-appreciate po ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy po pong ayusin yung aming pong puso sa patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Ito po yung pinaka-problema po namin. Our faith and obedience to you. Lord, increase our faith. Lord, continue give us an obedient heart. Na naman po, Panginoong Diyos, ang aming pong nagawa na at gagawin pa. Lord, talagang ito po ay nakaayon sa inyong salita. Tama na po, Panginoong Diyos, sa pagsasayang ng pera, sa pagsasayang ng oras at panahon at talento. Tama na po, Lord, ang pagsasayang minsan sa sakripisyo na hindi naman para sa iyo. Dalangin ko po ang bawat isa ay patuloy na magsakripisyo sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. At ikaw po magpala sa bawat isa po sa amin. Salamat po muli. Nawa, Panginoong, ang church po na ito ay patuloy na magkaroon ng revival. Na kung saan, Panginoong Diyos, ang puso po namin ay iisa. Iisa
sa pagsamba, pagsunod at paglilingkod sa iyo. Salamat po muli. We pray, Lord God, sa bago po namin kaibigan si Jay, Lord, I pray, patuloy mo siyang gabayan. Patuwang ang iyong pong lingkod, ang mga pastors and members ng church, patuloy na makita niya yung magandang plano mo po sa kanyang buhay. At sa mga makikinig po sa amin sa online, I pray, tuloy mo silang pagpalain. Lahat ng kapos, raragasa ang pagpapala. Lahat ng may sakit, gagaling sa pangalan ni Jesus. Salamat po muli, Panginoong Diyos, maging sa ulan po na ito. Salamat sa lamig. At salamat din po sa tanghalian na pagkain na meron po kami. Especially, salamat po sa iyong salita at fellowship po na ito. Sa iyo po namin, ibinibigay lahat ng mapuri at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay pumalakpak at magsabi ng Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns! sige po, magkamayan po tayo. Sabihin natin, happy anniversary. LOJ Manila. Sa mga sasama po, 1 p.m. nasa church na. At sa mga hindi po, at meron kayong mga lakad, may importanteng lakad, ay tignan po natin kung meron pong live para maka-note po, maka-replay. Maraming salamat po sa mga nanonood. Paki na lang, Jerry Lou. Thank you.